Part isa-isang sampal sa kalsada, nagulantang ang pulis sa tunay na pagkatao ng babaeng kanyang pinahiya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yan gabi ng insulto. Maulan ang gabi sa Maynila. Hindi malakas ang ulan, pero sapat para basain ang kalsada at gawing malamig ang hangin. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagre-reflect sa basang semento. Ang mga tao ay nagmamadali pa uwi. Sa gilid ng kalsada, may isang babaeng nakatayo. Payat siya. Mahaba ang buhok pero hindi inayos. Nakasuot ng kupas na blouse at lumang pantalon. May dala siyang maliit na bag, hindi siya mukhang mayaman. Hindi rin siya mukhang profesional. Ang pangalan niya ay Elena Villanueva. Tahimik lang siya. Naghihintay ng masasakyan. Hindi niya pinapansin ang mga taong dumadaan. Sanay na siya sa mga titig. Sa mga tinging may paghusga. Sa mga matang parang sinasabi, isa na namang mahirap. Biglang may tumigil na patrol car. Malakas ang pagbukas ng pinto. Lumabas ang isang pulis. Matangkad. Matipuno. Medyo may edad. Mayabang ang lakad. Siya si Police Officer Ramon Del Fierro. Hoy! Ikaw, sigaw niya. Napalingon si Elena. Opo, mahinahon niyang sagot. Lumapit ang pulis at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? Naghihintay lang po ako ng jeep, sir. Tumaas ang kilay ni Ramon. Jeep? Dito. Alam mo ba kung ilang holdapan na ang nangyari sa area na ito? Hindi po, sir. Baka isa ka sa mga lookout. Umiling si Elena. Hindi po. Wala po akong ginagawang masama. Pero tila hindi nakikinig ang pulis. Pakita mo V mo. Hinagilap ni Elena ang kanyang bag, dahan-dahan niyang inilabas ang wallet niya. Pero bago pa niya maibigay ang V, hinawakan siya ng pulis sa braso. Bilis! Huwag kang magpanggap. Sir, nasasaktan po ako. May mga taong tumitingin na. May ilan na bumubulong. Baka kriminal yan. Mukhang kahina-hinala nga. Napahiya si Elena. Pero pinili niyang manahimik. Sumama ka nga sa presinto, utos ni Ramon. Sir, pwede po ba akong magpaliwanag? At doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Iyahe! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang kaliwang pisngi. Nanlaki ang mata ng mga nakasaksi. Ang ulan ay tila biglang tumahimik. Ang pisngi ni Elena ay namula agad. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa pulis. Tahimik. Pero ang mga mata niya nag-iba ang liwanag. Yano hindi alam ng lahat. Walang may alam sa kalsadang iyon na ang babaeng kanilang pinagtatawanan ay hindi simpleng tao. Si Elena ay ang nag-iisang anak ni Don Arturo Villanueva, ang chairman ng Villanueva Holdings Corporation, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Mula real estate hanggang logistics, mula banking hanggang construction, hawak ng pamilya niya ang bilyong negosyo. At siya ang susunod na mamumuno. Pero bakit siya nakatayo sa kalsada na parang walang-wala? Dahil may dahilan. 3 buwan na ang nakalipas, nagdesisyon si Elena na gumawa ng isang eksperimento. Gusto niyang malaman kung paano tratuhin ang mga taong mukhang mahirap. Gusto niyang maintindihan kung gaano kalalim ang diskriminasyon sa lipunan. Kaya iniwan niya ang kanyang marangyang buhay. Hindi siya nagdala ng bodyguard. Hindi siya nagdala ng branded na damit. Namuhay siya bilang ordinaryong babae. Nagtrabaho siya sa maliit na tindahan gamit ang ibang pangalan. Nakatira siya sa simpleng apartment. At araw-araw, nararanasan niya ang paghusga. Mga tindahang hindi siya pinapansin. Mga empleyadong bastos kung makipag-usap. Mga taong nanunulak sa kanya sa pila. Pero hindi siya nagreklamo. Hanggang sa gabing ito, isang sampal ang gumising sa kanya sa mas masakit na katotohanan. Yan pagdating ng itim deli sa sakyan. Pagkatapos ng sampal, tila may biglang nagbago sa hangin. Isang itim na luxury car ang huminto sa harap nila. Tahimik pero may presensya. Bumaba ang isang lalaki na nakaitim na Amerikana. Ma'am Elena, tawag niya, may halong pag-aalala. Napalingon ang pulis. Kilala mo yan, tanong niya. Lumapit ang lalaki at bahagyang yumuko kay Elena.
Pasensya na po, ma'am. Hinanap po kayo ng chairman. Hindi po kayo makontak. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Chairman? Tinanggal ni Elena ang buhok sa kanyang mukha. Maingat niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Tumingin siya sa pulis. Hindi galit. Hindi umiiyak. Kundi kalmado. Kontrolado. Officer, sabi niya, may problema ba tayo? Biglang nawala ang tapang ni Ramon. Wala po, Ma'am D. Sigurado ka? Tahimik ang paligid. Ma'am D, bulong ng assistant, kailangan na po natin umalis. Pero hindi pa tapos si Elena. Enis pagbubunyag. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ng assistant sa pulis. Umiling si Ramon. Siya ang vice president ng Villanueva Holdings. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ramon. Hindi siya makapaniwala. Yung babaeng sinampal niya? Isang makapangyarihang negosyante. Isang tagapagmana ng bilyong kumpanya. Nanginginig ang kamay niya. Ma'am, hindi ko po alam, di. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, sagot ni Elena. Ang kailangan mong malaman, tao ako. Hindi makatingin si Ramon. Officer, patuloy ni Elena, ilang beses mo na bang ginawa ito? Po. Yung manakit ng tao base sa itsura nila. Hindi agad nakasagot si Ramon. Dahil alam niya ang totoo. Hindi ito ang unang beses. Loob ng presinto. Nagpa siya si Elena na pumunta sa presinto. Hindi para mag-eskandalo, kundi para makita ang sistema. Pagdating nila, nagulat ang hepe. Ma'am Elena. Biglang naging magalang ang lahat. Ang mga pulis na kanina ay nagbibiro ay naging seryoso. Ipinakita ang CCTV footage. Kitang-kita ang sampal. Kitang-kita ang panghahawak. Kitang-kita ang pangmamaliit. Namumutla si Ramon habang pinapanood iyon. Officer Ramon, totoo ba ito? Tanong ng hepe. Opo, Sir D. Bakit? Tahimik siya sandali. Sanay na po kasi ako, karamihan po sa mga ganyan may masamang ginagawa. Mga ganyan, tanong ni Elena. Yung mukhang mahirap Parang may pumutok na bomba sa loob ng presinto. Doon lumabas ang tunay na problema. Hindi lang ito tungkol sa sampal. Ito ay tungkol sa pagtingin sa kapwa. Sa paghusga. Sa kapangyarihang inaabuso. Lane decision. Huminga ng malalim si Elena. Hindi ko sisirain ang buhay mo. Nagulat ang lahat. Pero hindi rin kita palalampasin. Tumingin siya sa hepe. Simulan ninyo ang internal investigation. Opo, ma'am. Suspension muna habang iniimbestigahan. Parang nawala ng lakas si Ramon. Hindi siya natanggal. Pero mas masakit ang kahihiyan. Mas masakit ang katotohanan. Yan gi-Ingles malalim de layunin. Paglabas ni Elena sa presinto, tahimik ang gabi. Sumakay siya sa kotse. Ma'am, magpapakaso po ba tayo? Tanong ng assistant. Hindi pa. Bakit po? Dahil hindi lang siya ang problema. Tumingin siya sa labas ng bintana. Kung isa lang siyang bulok na sanga, puputulin natin. Pero kung ang puno ang may sakit, kailangan natin itong gamutin. Anong ibig ninyong sabihin? Gusto kong maglunsad ng program. Police Reform Partnership. Training sa human rights. Evaluation ng behavior. Ma'am, malaki pong hakbang iyon. Mas malaki ang kailangang gawin kung gusto mong magbago ang sistema. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Masakit pa rin. Pero mas masakit ang katotohanang may iba pang tulad niya na walang luxury car na darating para ipagtanggol sila. Samantala, S.I. Ramon. Sa kabilang banda, umuwi si Ramon na tahimik. Hindi siya makatingin sa kanyang sarili sa salamin. Naalala niya ang mukha ni Elena noong sinampal niya ito. Hindi takot. Hindi galit. Kundi lungkot. At doon siya unang nakaramdam ng hiya. Ang kanyang anak na babae ay halos kasing edad ni Elena. Paano kung may gumawa noon sa kanya? Unti-unti niyang naisip. Matagal na pala siyang nagiging marahas. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nasanay siya. At ang nakasanayan minsan, hindi mo namamalayang mali na pala. Yan simula lamang.
Kinabukasan, naglabas ng pahayag ang Villanueva Holdings tungkol sa isang incident involving abuse of authority. Hindi pinangalanan si Ramon. Pero malinaw ang mensahe. Walang sino man ang mas mataas sa respeto sa kapwa. Habang pinapanood ni Elena ang balita, alam niyang ito pa lang ang simula. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Gusto niya ng pagbabago. At minsan, isang sampal ang kailangan para magising ang lahat. This Part 1, full-length version. Part 2 ang nakaraan ni Ramon, ang lihim sa presinto, at ang unang hakbang ng pagbabago. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Isang gabing hindi makatulog. Hindi makatulog si Police Officer Ramon Del Fierro. Tahimik ang bahay. Tulog na ang asawa niya. Tulog na rin ang kanyang anak na si Mia, 16 na taong gulang. Pero siya, gising. Nakatitig sa kisam. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tunog ng sampal. Pak! Hindi ang sampal na ginawa niya, kundi ang sampal ng katotohanan na tumama sa kanya nang malaman niya kung sino si Elena. Pero mas masakit ang isa pang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung hindi mayaman si Elena, kung walang dumating na luxury car, kung wala siyang posisyon, ganoon pa rin ba ang gagawin niya? Alam niya ang sagot. At doon siya unang nakaramdam ng matinding hiya. Yan nakaraan ni Ramon. Hindi lumaki sa yaman si Ramon. Anak siya ng isang jeepney driver. Ang kanyang ina ay tindera sa palengke. Lumaki siya sa masikip na bahay sa Tondo. Araw-araw nakikita niya ang hirap ng buhay. Nakita niya kung paano maliitin ang kanyang ama ng mga may kaya. Nakita niya kung paano pagsalitaan ng masama ang kanyang ina dahil lang sa kulang ang sukli. Bata pa lang siya, may pangako na siya sa sarili. Balang araw, hindi na kami apihin. Kaya pinili niyang maging pulis. Akala niya, kapag may uniforme siya, may baril, may kapangyarihan. Hindi na siya mamamaliitin. Sa umpisa, mabuti siyang pulis. Masipag. Maingat. May malasakit. Pero habang tumatagal, napagod siya. Nakita niya ang paulit-ulit na krimen. Nakita niya ang mga batang snatcher. Nakita niya ang mga babaeng ginagamit sa iligal na gawain. At napansin niya, karamihan sa mga nahuli nila ay mahihirap. Unti-unti nabuo sa isip niya ang maling paniniwala. Kapag mukhang mahirap, malamang may ginagawang masama. Hindi niya namalayang unti-unti siyang naging katulad ng mga taong kinamuhian niya noon. Loob ng presinto. Samantala, sa presinto, hindi rin tahimik ang usapan. Grabe si Ramon, nadali niya pa si Elena Villanueva, bulong ng isang pulis. Hindi lang yan, sagot ng isa. May mga reklamo na dati laban sa kanya. Talaga? Pero hindi umaabot sa formal na kaso. Madalas na pag-uusapan lang. Doon nagsimulang lumabas ang mas madilim na katotohanan. Hindi lang si Ramon ang may problema. May kultura sa loob ng presinto na tahimik na tinatanggap ang ganitong asal. Kapag may mahirap na nagreklamo, madalas hindi pinapansin. Kapag walang abogado, mas lalong hindi pinapansin. Kapag walang koneksyon, mas lalong nawawala ang boses. At ngayon lang sila natakot. Dahil ang nasampal ay may kapangyarihan. Yan pagpupulong SC Villanueva Holdings. Sa kabilang panig ng lungsod, may emergency meeting sa opisina ng Villanueva Holdings. Naroon si Don Arturo Villanueva. Tahimik siya habang pinapanood ang key footage. Ang kanyang anak sinampal. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakasara. Gusto mo bang kasuhan natin? Tanong niya kay Elena. Umiling si Elena. Hindi pa, Papa. Hindi pa, medyo nagulat siya. Kung kakasuhan natin siya agad, matatanggal siya. Tapos na ang kwento. Ano ang gusto mo? Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang problema. Tahimik ang buong boardroom. Hindi lang siya ang may kasalanan. May sistema sa likod niya. Tumingin si Don Arturo sa anak niya. At doon niya napagtanto. Hindi na bata si Elena. Isa na siyang leader. And lihim NI file. Kinabukasan, may ipinasa sa mesa ni Elena ang kanyang legal head.
Ma'am, may nakuha kaming impormasyon. Anong klaseng impormasyon? May 3 hindi na ituloy na reklamo laban kay Officer Ramon sa nakaraang 2 taon. Nanahimik si Elena. Bakit hindi na ituloy? Walang formal na complainant. Yung isa, tricycle driver. Yung isa, street vendor. Yung isa, construction worker. Lahat mahirap. Opo. At doon niya nakita ang pattern. Kapag walang boses, walang hustisya. Yan yung unang hakbang. Nagdesisyon si Elena na gumawa ng hakbang. Hindi siya maghihiganti. Magrereporma siya. Nagset siya ng meeting kasama ang hepe ng pulisya sa lungsod. Ma'am Elena, humihingi po kami ng paumanhin, sabi ng hepe. Hindi lang ako ang dapat ninyong hingan ng paumanhin, sagot niya. Ano po ang maitutulong namin? Gusto kong maglunsad ng partnership program. Anong klaseng program? Training sa behavioral sensitivity. Human dignity workshops. Anonymous complaint system na hindi basta-basta mababaliwala. Nagtinginan ang mga opisyal. Malaki po iyan. Mas malaki ang problema kung walang gagawin. Tahimik ang silid. Sa wakas, nagsalita ang hepe. Handa po kaming makipagtulungan. Yan pagharap ni Ramon. Tinawag si Ramon sa opisina ng hepe. Alam niya kung tungkol saan iyon. Pagpasok niya, nandoon si Elena. Hindi siya makatingin. Umupo ka, officer, sabi ng hepe. Tahimik siyang umupo. May gusto akong itanong, sabi ni Elena. Opo, ma'am. Kung hindi mo nalaman kung sino ako, magsisisi ka ba? Matagal bago siya nakasagot. Bakit? Dahil mali po ang ginawa ko. Dahil mayaman ako. Hindi po. Tahimik siya sandali. Dahil may anak din po akong babae. Nanahimik si Elena. At kung may gumawa noon sa kanya, hindi ko po kakayanin. Doon unang nakita ni Elena ang tunay na pagsisisi. Hindi takot. Hindi pakitang tao. Kundi pagmulat. Lani kondisyon. Officer Ramon, sabi ni Elena, hindi kita kakasuhan sa ngayon. Nagulat siya. Pero may kondisyon. Opo, ma'am. Kasama ka sa magiging pilot group ng reform training. Po. Gusto kong marinig ang boses ninyo. Gusto kong maintindihan kung bakit nangyayari ito. Hindi niya inaasahan iyon. Akala niya matatanggal siya. Pangalawa, dagdag ni Elena, kakausapin mo ang 3 taong nagreklamo noon. Hihingi ka ng tawad. Namula ang mukha ni Ramon. Opo. Hindi dahil utos ko. Kundi dahil tama iyon. Tumango siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam niya ay hindi siya dinurog. Bagkus, binigyan siya ng pagkakataon. Yan paghingi ng tawad. Makalipas ang ilang araw, personal na pinuntahan ni Ramon ang tricycle driver. Nahihiya siya. Kuya, ako po si Ramon yung pulis na nakaalitan ninyo noon. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ano po ang kailangan ninyo? Humihingi po ako ng tawad. Hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Hindi ko po dapat kayo pinahiya noon. Tahimik ang paligid. Akala ko po wala nang mangyayari, mahina nitong sabi. May mangyayari po ngayon. At doon nagsimula ang maliit pero mahalagang pagbabago. Yan giindres malaking laban. Habang nagsisimula ang reform program, may mga pulis na hindi sang-ayon. Pinapahina tayo nito, sabi ng isa. Mas magiging takot ang mga kriminal. Mas magiging mahirap ang trabaho natin. Narinig iyon ni Elena sa isang meeting. Hindi ko kayo pinapahina, sabi niya. Pinapalakas ko ang integridad ninyo. Tahimik ang silid. Ang respeto ay hindi kinukuha sa takot. Kinukuha ito sa tiwala. Unti-unting may mga pulis na nakaintindi. Pero alam niyang hindi ito madali. Ang kultura ay hindi nababago sa isang utos lang. Kailangan ng oras. Kailangan ng paninindigan. Isang bagong simula. Isang buwan matapos ang insidente, nagsimula ang unang training session. Nasa harap si Elena bilang tagapagsalita. Sa audience, nandoon si Ramon. Tahimik siyang nakikinig. Hindi ako nandito bilang biktima, sabi ni Elena. Nandito ako bilang mamamayan.
Ang respeto ay hindi dapat nakabase sa damit, sa itsura, o sa estado sa buhay. Tahimik ang lahat. At minsan, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung may baril kundi yung may kakayahang umamin na nagkamali. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila ni Ramon. At doon niya naramdaman. Ito na ang simula ng tunay na pagbabago. Cliffhanger. Pero habang nagsisimula ang reform program, may isang lihim na dokumento ang dumating sa opisina ni Elena. Isang anonymous letter. May lamang ebidensya. Hindi lang tungkol kay Ramon, kundi tungkol sa mas mataas na opisyal. May mas malalim na katiwalian sa loob ng presinto. At ang sampal sa kalsada ay simula pa lamang ng mas malaking laban. VSE Part 2. Part 3 ang mas malaking katiwalian, ang pagsubok kay Elena, at ang trahedyang babago sa lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Dengi Liham Jene walang pangalan. Maagang dumating si Elena sa kanyang opisina. Tahimik ang buong floor. Ang city skyline ay kita mula sa malawak na salamin sa likod niya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Walang address. Tanging 3 salita lang ang nakasulat sa harap. Hindi ito tapos. Bahagyang kumunot ang noo ni Elena. Binuksan niya ito. Sa loob ay may Yeats Drive. May kasama ring isang maikling liham. Kung gusto mong malaman ang totoo, panoorin mo ito. Hindi lang si Ramon ang problema. Mas mataas pa. Tumahimik ang silid. Agad niyang tinawag ang kanyang legal head at AE security. Isinaksak nila ang EXB sa secured computer. Lumabas ang video. Isang key recording. Sa loob ng isang opisina sa presinto. Makikita roon ang isang mataas na opisyal, si Colonel Vargas, ang deputy director ng distrito. May kausap siyang isang negosyante. May isang sobre sa mesa. May usapan. At malinaw sa audio. May pera kapalit ng pag-areglo ng isang kaso. Nanlamig ang katawan ni Elena. Hindi ito maliit na issue. Hindi ito simpleng abuso sa kalsada. Ito ay sistematikong katiwalian. Engis pagdududa. Sigurado ba tayong totoo ito? Tanong ng legal head. Authentic ang metadata, sagot ng AV, hindi ito edited. Napahawak si Elena sa kanyang noo. Kung ilalabas niya ito, malaking iskandalo ang mangyayari. Masasangkot ang mataas na opisyal. Maaring masira ang relasyon ng kumpanya nila sa lokal na pamahalaan. At higit sa lahat, malalagay siya sa panganib. Ma'am, sabi ng assistant niya, delikado ito. Tahimik siya sandali. Naalala niya ang sampal. Naalala niya ang 3 reklamo na hindi nabigyan ng hustisya. Naalala niya ang mga mata ng tricycle driver na halos mawalan na ng pag-asa. Kung titigil siya ngayon, walang magbabago. Iyan yung unang babala. Kinagabihan, may hindi inaasahang nangyari. Habang pauwi si Elena, may motor na sumunod sa kanyang sasakyan. Napansin ito ng driver niya. Ma'am, parang may sumusunod po. Tumahimik si Elena. Diretso lang. Huwag tayong magpanik. Ilang minuto pa. Biglang may tumawag sa kanyang telepono. Unknown number. Sinagot niya. Isang malamig na boses ang nagsalita. Ma'am Elena, huwag mong pakialaman ang hindi mo sakop. Nanlamig siya. Kung ayaw mong may mangyari sa iyo o sa pamilya mo. Naputol ang linya. Tahimik ang loob ng kotse. Hindi siya takot. Pero alam niyang totoo ang banta. Mas malaki ang kalaban niya ngayon. Lengs pagharap alahi Ramon. Kinabukasan, ipinatawag niya si Ramon. Pagpasok nito sa opisina, halata ang kaba. Ma'am, may problema po ba? May inilapag si Elena na printed screenshot ng video. Nanlaki ang mata ni Ramon. Kilalang kilala ko po yan si Colonel Vargas. Gaano kalalim ang impluensya niya? Tahimik si Ramon. Ma'am, siya po ang may kontrol sa maraming assignment. Marami pong takot sa kanya. Kasama ka ba sa takot? Napayuko si Ramon. Opo. Alam mo ba ang mga ginagawa niya? May naririnig po pero wala pong nagsasalita. Bakit? Dahil kapag nagsalita ka ililipat ka sa malayong lugar.
O mas malala. Tumayo si Elena. Kung walang magsasalita, walang magbabago. Tumingin siya kay Ramon. Handa ka bang tumestigo kung kailangan? Tahimik. Malalim ang paghinga niya. Naalala niya ang anak niya. Naalala niya ang paghingi niya ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Kung babalik siya sa dating tahimik na sistema, walang saysay ang pagbabago niya. Opo, ma'am. Handa po ako. And trahedya. Ngunit bago pa makapaghanda ng formal na reklamo, may nangyaring trahedya. Isang gabi, habang pauwi si Ramon sakay ng kanyang motor, may isang truck na biglang bumangga sa kanya. Malakas ang impact. Tumilapon siya sa kalsada. Dinala siya sa ospital. Nasa critical condition. Nang mabalitaan ito ni Elena, agad siyang pumunta sa ospital. Nasa labas ang asawa ni Ramon umiiyak. Ma'am, sabi ng doktor, kailangan ng operasyon. Pumasok si Elena sa silid. Nakakabit ang mga tubo sa katawan ni Ramon. Mahina ang paghinga. Dahan-dahan siyang lumapit. Officer D. Bahagyang nagmulat ng mata si Ramon. Ma'am D. Anong nangyari? Mahina ang boses niya. Brake failure daw po, D. Nagkatinginan sila. Pareho nilang alam. Hindi ito simpleng aksidente. Bago siya mawalan ng malay, may sinabi siya. Ma'am, ituloy ninyo, D. At tuluyan siyang nawalan ng malay. Yan, pagpili. Sa labas ng ospital, mag-isa si Elena. Malakas ang ulan. Parang inuulit ang gabing nasampal siya. May dalawang landas sa harap niya. Una, tumigil. Isara ang kaso. Iprotektahan ang pamilya. Pangalawa, ituloy ang laban. Isapubliko ang ebidensya. Alam niyang kapag itinuloy niya ito, mas marami pang panganib ang darating. Tumunog ang kanyang telepono. Si Don Arturo. Anak, may balita ako tungkol sa aksidente. Hindi ito ordinaryo. Alam ko, Papa. Anong gagawin mo? Tahimik siya sandali. Kung titigil ako ngayon, para na rin akong pumayag sa ginagawa nila. Malalim ang buntong hininga ng ama niya. Handa ka ba sa magiging kapalit? Hindi ko alam. Pero handa akong subukan. Iyan, paglalantad. Makalipas ang 2 araw, nagdaos ng press conference ang Villanueva Holdings. Maraming media. Maraming kamera. Tumayo si Elena sa podium. Hindi siya nakamamahaling damit. Simple lang. Diretso ang tingin sa kamera. Nandito ako hindi bilang negosyante, kundi bilang mamamayan. Tahimik ang lahat. May hawak kaming ebidensya ng katiwalian sa loob ng isang presinto sa lungsod na ito. May bulungan sa crowd. Hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Ito ay laban ng tama at mali. Ipinakita ang bahagi ng video. Naging mainit ang reaksyon ng publiko. Nagtrending ang balita. May mga nagalit. May mga natakot. At may mga biglang nag-resign. Yan pagtugon ng sistema. Agad naglabas ng pahayag ang pambansang tanggapan ng pulisya. Sinuspinde si Colonel Vargas habang inimbestigahan. Maraming opisyal ang tinawag para magpaliwanag. May mga pulis na nagsimulang magsalita. Anonymous testimonies ang lumabas. Unti-unting nabubuksan ang mas malaking problema. Hindi lang isang presinto. Hindi lang isang lungsod. May kultura ng takot at katahimikan. At ngayon, may naglakas loob na bumasag dito. Yan pagising ni Ramon. Pagkalipas ng 1 linggo, nagising si Ramon sa ospital. Nasa tabi ang asawa at anak niya. Papa, umiiyak si Mia. Mahina siyang ngumiti. Maya-maya, pumasok si Elena. Ma'am, di mahina niyang sabi. Kamusta ka? Buhay pa po. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat po sa hindi pag-atras. Hindi lang para sa iyo ito, sagot niya. Para ito sa lahat. Napaluha si Ramon. Kung hindi siya nasampal ng katotohanan, hindi siya aabot sa puntong ito. Yan Indres malaking laban. Pero hindi pa tapos ang laban. May mga politiko na nagsimulang kontrahin si Elena. May nagsasabing ginagamit lang niya ang issue para sa publicity.
May nagsasabing nakikialam siya sa trabaho ng gobyerno. May mga anonymous threats pa ring dumarating. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May mga ordinaryong mamamayan na nagpadala ng mensahe ng suporta. May mga pulis na tahimik na nagpapasalamat. At si Ramon, naging simbolo ng pagbabago. Isang taong nagkamali, pero piniling magbago. Cliffhanger. Isang gabi, habang inaayos ni Elena ang mga dokumento, may natanggap siyang bagong impormasyon. May isa pang video. Mas mataas pa sa ranggo ni Vargas ang sangkot. Isang pangalan na hindi niya inaasahan. At kapag lumabas ito, maaring masira ang buong lungsod. Tahimik siyang napaupo. Ang sampal sa kalsada ay naging mitsa ng mas malaking revolusyon. At sa susunod, may isang desisyon siyang kailangang gawin. Desisyong pwedeng magbago sa kanyang buhay magpakailanman. Part 3. Kung ready ka na, Master, sabihin mo lang. Part 4 ang mas mataas na pangalan, ang matinding pagsubok, at ang sakripisyong magpapabago sa lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yan pangalan hindi inaasahan. Tahimik ang opisina ni Elena ng gabing iyon. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng salamin. Ngunit sa loob, mabigat ang hangin. Nasa harap niya ang bagong video file. Mas malinaw. Mas detalyado. At nang patakbuhin niya ito, parang tumigil ang mundo niya. Sa video, malinaw na kausap ni Colonel Vargas ang isang lalaking nakabarong. May badge sa dibdib. Hindi lang siya basta opisyal. Siya ang city director ng EA sa buong distrito, General Mateo Alvarado. Nanlamig ang kamay ni Elena. Hindi ito maliit na tao. Hindi ito simpleng opisyal. Ito ang pinakamataas na ranggo sa lungsod. Sa video, malinaw ang usapan. Siguraduhin mong walang lalabas na reklamo. May parte ka rito, General. Walang gagalaw hanggat ako ang nakaupo. Tumahimik ang buong conference room. Ang legal team niya ay hindi makapagsalita. Maam kapag inilabas natin ito magiging national issue ito, sabi ng abogado. Sagot ni Elena. At posibleng may gumalaw laban sa inyo. Hindi siya agad sumagot. Alam niya ang ibig sabihin yon. Mas malaking panganib. Mas malaking galit. Mas malaking laban. Yen's pangalawang babala. Kinabukasan, habang papasok sa opisina si Elena, may nag-abot sa kanya ng maliit na kahon ang guard. Walang pangalan. Walang sender. Dinala ito sa security room. Doon nila ito dahan-dahang binuksan. Sa loob, isang basag na salamin. At isang papel na may nakasulat. Huwag mong sirain ang sistema. Kaya ka rin naming sirain. Tahimik ang silid. Tumingin ang security head kay Elena. Ma'am, mas mabuti sigurong bawasan muna ninyo ang paglabas. Pero ngumiti siya ng bahagya. Hindi mayabang. Hindi galit. Kundi matatag. Kapag umatras ako ngayon, panalo na sila. Iyan pag-uusap ng mag-ama. Kinagabihan, nag-usap sila ng kanyang ama sa private office. Anak, malalim ang boses ni Don Arturo, naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero may limitasyon ang laban. Papa, kung tayo ang may kakayahang magsalita, bakit tayo tatahimik? Dahil minsan, hindi lang reputasyon ang nakataya. Tahimik siya sandali. Takot ka ba para sa akin? Hindi agad sumagot ang ama niya. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Hindi mo ako pinalaki para matakot. Napatingin si Don Arturo sa anak niya. Nakikita niya ang sarili niya noon. Yung batang gustong baguhin ang mali sa mundo. Kung itutuloy mo ito, sabi niya, handa ka bang isugal ang kumpanya? Natigilan siya. Ang Villanueva Holdings ay may mga government contracts. Kapag ginamit laban sa kanila ang kapangyarihan, pwede silang gipitin. Kung ang yaman natin ay dahilan para manahimik tayo, hindi na iyon yaman. Tanikala na iyon. Tahimik ang ama niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumutol. Yan sakripisyo. Makalipas ang ilang araw, may dumating na opisyal na sulat. Isang government audit. Biglaan. Malawak.
Lahat ng proyekto ng Villanueva Holdings sa lungsod ay rerepasuhin. Alam nilang hindi ito coincidence. Ito ang ganti. Sa loob ng boardroom, mainit ang diskusyon. Ma'am, baka mas mabuting maghinay-hinay muna tayo. Malulugi tayo. Maraming empleyado ang maapektuhan. Tahimik si Elena habang nakikinig. Tama sila. Hindi lang siya ang masasaktan. Libo-libong empleyado ang nakaasa sa kumpanya. Kung ipagpapatuloy niya ang laban, maaaring mawala ang ilang kontrata. Maaaring bumagsak ang stocks. Maaaring may mawala ng trabaho. Ito ang pinakamabigat na bahagi. Hindi siya takot para sa sarili niya. Pero takot siya para sa iba. Lane decision. Isang gabi, pumunta siya sa ospital para dalawin si Ramon. Nakapaglakad na ito ng kaunti gamit ang tungkod. Ma'am, sabi nito, balita ko po ginagantihan kayo. Ganon talaga, sagot niya. Pwede pa po kayong umatras. Gusto mo bang umatras ako? Tahimik si Ramon. Naalala niya ang sarili niya noon. Yung pulis na takot magsalita laban sa mas mataas. Hindi po, mahina niyang sabi. Kung umatras kayo, parang sinabi nating tama sila. Umupo si Elena sa tabi niya. May posibilidad na may mawalan ng trabaho sa kumpanya. Ma'am, mas maraming nawawala ng hustisya araw-araw. Tumahimik siya. Isang simpleng sagot. Pero totoo. Yan gas paglalantad, level 2. Nagdaos muli ng press conference si Elena. Mas maraming media. Mas maraming mata. Mas maraming panganib. Nasa harap ninyo ako, hindi bilang negosyante, sabi niya, kundi bilang isang mamamayang naniniwala sa hustisya. Ipinakita nila ang video. Kita ang mukha ni General Alvarado. Narinig ang usapan. Sumabog ang balita. Sa social media, nagtrending ito. May mga taong nagalit. May mga taong natuwa. May mga taong natakot. Sa loob ng 24 oras, sinuspinde si General Alvarado habang iniimbestigahan. Pero hindi pa tapos ang laban. Yan is pinakamatinding dago. Isang linggo matapos ang press conference. May sumabog na balita sa negosyo. 2 malaking investor ang umatras sa Villanueva Holdings. Bumagsak ang stocks. Nagkaroon ng emergency meeting. Ma'am, kailangan nating mag-cost cutting. Ibig sabihin, may kailangang tanggalin. Masakit ang katotohanan. Ang laban para sa hustisya. May kapalit. Umuwi si Elena ng gabing iyon na mabigat ang puso. Sa unang pagkakataon, napaupo siya sa sala at napaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Yan go hindi inaasahang sakripisyo. Kinabukasan, tinawag niya ang buong board. May desisyon ako. Tahimik ang lahat. Ibebenta ko ang personal kong shares para punan ang mawawalang pondo. Nagulat ang lahat. Ma'am, malaking bahagi iyon ang pagmamay-ari ninyo. Kapag ginawa ninyo iyon, mababawasan ang kontrol ninyo sa kumpanya. Tanggap ko. Bakit ninyo isasakripisyo ang sarili ninyong posisyon? Huminga siya ng malalim. Dahil hindi ko pwedeng hilingin sa iba ang sakripisyo, kung ako mismo ay hindi handang magsakripisyo. Tahimik ang buong silid. Sa desisyong iyon, isinugal niya ang sariling kapangyarihan. Hindi para sa imahe, kundi para sa prinsipyo. Yan is pagbabago ng hangin. Nang kumalat ang balita na ibinenta ni Elena ang bahagi ng kanyang shares para iligtas ang mga empleyado. Nagbago ang ihip ng hangin. Maraming netizen ang humanga. May mga bagong investor na nagpakita ng interes. Mga investor na naniniwala sa ethical leadership. Unti-unting bumalik ang tiwala ng merkado. Hindi agad. Hindi madali. Pero dahan-dahan. And pag-aresto. Makalipas ang ilang buwan ng investigasyon. Naglabas ng warrant of arrest laban kay General Alvarado at kay Colonel Vargas. Isang umaga, napanood sa balita ang kanilang pag-aresto. May mga pulis na dati tahimik lang, ngayon ay nagsalita. May mga testigo na lumakas ang loob. Kasama si Ramon sa nagbigay ng sworn statement. Habang pinapanood ni Elena ang balita, hindi siya nakaramdam ng tuwa.
Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya. Engs pagbabago ni Ramon. Ganap nang nakabalik sa serbisyo si Ramon. Pero ibang-iba na siya. Mas maingat. Mas maunawain. Isang araw, may nahuli siyang batang snatcher. Imbes na sigawan. Inupo niya ito. Taga saan ka? Tanong niya. Wala pong bahay. Napatingin siya sa batang iyon. Naalala niya ang sarili niya noon. Dinala niya ito sa social services imbes na kulungan. Unti-unti, natututo siyang maging pulis na hindi lang tagapagpatupad ng batas, kundi tagapaglingkod ng tao. Yan gitunay din kapalit. Isang gabi, mag-isa si Elena sa balkonahe ng kondo niya. Tahimik ang lungsod. Mas kaunti na ang shares niya sa kumpanya. Mas kaunti ang kontrol niya. Mas marami ang responsibilidad. Pero mas magaan ang puso niya. Lumapit si Don Arturo. Worth it ba? Tanong nito. Tumingin siya sa malayong ilaw ng syudad. Hindi ko alam kung ano pa ang darating, sagot niya. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Ngumiti ang ama niya. At iyon ang mas mahalaga. Cliffhanger papuntang part 5. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila sapat na ang pag-aresto. Pero isang umaga, may lumabas na balita. May mga dokumentong nagsasabing may mas mataas pang opisyal sa pambansang antas ang konektado sa sindikato. Mas malawak. Mas malalim. At ngayon, si Elena ay hinihikayat na pumasok sa mas malaking arena. Hindi lang bilang negosyante, kundi bilang lider ng pagbabago sa buong bansa. Handa ba siyang tumawid sa mas mapanganib na landas? Ang sampal sa kalsada ay naging simula ng isang kilusan. At sa huling bahagi, may desisyong magtatakda sa kanyang kapalaran magpakailanman. This is Part 4. Part 5, Final, ang pinakamalaking desisyon ni Elena at ang mensaheng magpapabago sa lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Yan giimbitasyon magbabago ng lahat. Isang umaga, may dumating na opisyal na liham kay Elena. Galing ito sa pambansang tanggapan ng gobyerno. Inaanyayahan siya na maging bahagi ng isang National Police Reform Council. Hindi lang bilang sponsor. Hindi lang bilang consultant. Kundi bilang pangunahing tagapanguna ng Civilian Oversight Program. Tahimik siyang nakaupo sa opisina habang binabasa iyon. Kung tatanggapin niya, hindi na ito simpleng laban sa lungsod. Buong bansa na ang sakop. Mas malawak ang impluensya. Pero mas malaki ang panganib. Yan bigat ng desisyon. Tinawag niya ang kanyang ama. Papa, gusto nila akong maging bahagi ng national reform. Tahimik sandali si Don Arturo. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Mas maraming kalaban. Mas maraming atake. Mas kaunting pribadong buhay. Napangiti siya ng bahagya. Wala na rin naman akong masyadong pribadong buhay. Tahimik ang linya. Anak, sabi ng ama niya, kung papasok ka sa mundong iyon, hindi na negosyo lang ang hawak mo. Politika na. Alam niya iyon. At iyon ang kinakatakot niya. Hindi siya politiko. Isa siyang negosyante. Isa siyang anak. Isa siyang babae na nasampal sa kalsada. Pero minsan, ang isang pangyayari ang nagtutulak sa iyo sa direksyong hindi mo inaasahan. Yan pag-uusap nila din ni Ramon. Nagkita sila ni Ramon sa isang simpleng cafe. Hindi na siya naka-uniform. Naka-civilian siya. Ma'am, balita ko po national level na. Tatanggapin ninyo. Hindi siya agad sumagot. Takot ako, amin niya. Nagulat si Ramon sa pagiging tapat niya. Akala ko po matapang kayo palagi. Ang tapang hindi ibig sabihin walang takot. Ibig sabihin, gumagalaw ka kahit takot ka. Tahimik si Ramon. Kung hindi kayo tumanggap, sabi niya, maraming magsasabi na ginawa ninyo lang ito para sa publicity. Alam ko. Pero kung tumanggap kayo, mas maraming aasa sa inyo. Iyon ang mas mabigat. Ang responsibilidad. Hindi niya ito ginawa para maging bayani. Ginawa niya ito dahil mali ang nakita niya. Pero ngayon, may pagkakataon siyang baguhin ang sistema sa mas malaking antas.
Yan di gabi ng pag-aalinlangan. Gabing-gabi na pero gising pa si Elena. Nasa balkonahe siya. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Naalala niya ang gabing nasampal siya. Kung hindi siya sinampal, hindi niya mararanasan ang ganitong laban. Kung hindi siya napahiya, hindi niya makikita ang mas malalim na sakit ng sistema. Kung hindi siya pinagdudahan, hindi siya maglalakas loob magsalita. Minsan, ang sakit ang nagbubukas ng pinto sa misyon. Tumunog ang telepono niya. Isang video message. Galing sa tricycle driver na minsang pinahiya ni Ramon. Ma'am, salamat po. Ngayon po, mas maayos na ang trato sa amin sa presinto. Isa pang mensahe. Galing sa isang batang dating nahuli sa petty crime. Ma'am, nag-aaral na po ako ulit. Napaluha si Elena. Hindi niya kilala ang mga taong iyon. Pero naramdaman niya. May epekto ang ginawa niya. Yan ang pinakamalaking desisyon. Kinabukasan, may press conference. Buong media ay nandoon. Inaabangan ang sagot niya. Tatanggapin ba niya ang posisyon? Tumayo siya sa harap ng mikropono. Tahimik ang lahat. Maraming nagtatanong kung tatanggapin ko ang imbitasyon. Huminga siya ng malalim. Nagsimula ito sa isang sampal. Tahimik ang crowd. Isang sampal na nagpakita sa akin kung gaano kadaling maliitin ang isang tao base sa itsura. Pero hindi lang ako ang nasampal. Maraming ordinaryong Pilipino ang araw-araw nakakaranas ng ganitong pagtrato. Diretso ang tingin niya sa kamera. Hindi ako perpekto. Hindi ako eksperto sa politika. Pero naniniwala ako sa isang bagay, ang respeto ay hindi dapat pinipili. Saglit siyang tumigil. At dahil doon tinatanggap ko ang responsibilidad. Nagpalakpakan ang ilan. May ilan ding nagulat. Tatanggapin ko ang posisyon sa National Police Reform Council. Hindi bilang kalaban ng pulisya, kundi bilang kakampi ng tamang pulis. Iyan is bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Nagsimula ang National Reform Program. May bagong training modules. May anonymous complaint systems. May mas malinaw na accountability process. Hindi perpekto. May mga tumututol pa rin. May mga nagtatangkang siraan siya. Pero hindi na siya nag-iisa. May mga pulis na lumalapit sa kanya. May mga kabataan na nagsasabing gusto nilang maging pulis dahil sa bagong imahe ng serbisyo. At si Ramon. Na-promote siya bilang training facilitator sa bagong reform program. Isang dating abusadong pulis. Ngayon ay nagtuturo ng respeto at tamang pagtrato. Minsan, siya mismo ang nagsasabi sa trainees. Huwag ninyong hintayin na masampal kayo ng katotohanan bago kayo magbago. And emotional and pagtatapos. Isang hapon, bumalik si Elena sa parehong kalsada kung saan siya nasampal. Maaraw ngayon. Wala nang ulan. Wala nang sigawan. Wala nang galit. Tumayo siya sa parehong spot. Tahimik. Hindi para balikan ang sakit, kundi para alalahanin kung saan nagsimula ang lahat. Lumapit si Ramon, naka-civilian. Ma'am, ibang-iba na po ang lugar na ito. Mas maliwanag. Hindi lang sa ilaw, kundi sa pag-asa. Tumingin si Elena sa paligid. May mga taong naglalakad. May mga batang naglalaro. Isang simpleng kalsada. Pero dito nagsimula ang isang pagbabago. And yung mensaheng tatatak. Sa huling interview niya sa isang documentary tungkol sa reform, tinanong siya. Kung may isang mensahe ka sa mga manonood, ano iyon? Ngumiti siya ng bahagya. Minsan, iniisip natin na maliit lang ang isang pangyayari. Isang salita. Isang desisyon. Isang sampal. Pero ang maliit na bagay na iyon ay pwedeng maging simula ng malaking pagbabago. Kung may mali kang nakikita, huwag mong isipin na wala kang magagawa. Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan. Ang kailangan mo lang ay paninindigan. At higit sa lahat, respeto sa kapwa. Lano, huling eksena. Habang papalubog ang araw. Makikita si Elena na naglalakad sa tabi ng ama niya. Walang bodyguard. Walang press. Simpleng lakad lang.
Masaya ka ba? Tanong ng ama niya. Sagot niya. Pagod. Pero masaya. Minsan, sabi ng ama niya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat sa pagbabago, dugtong ni Elena. Habang papalayo sila sa kamera, may voice-over na maririnig. Ang respeto ay hindi dapat hinihingi. Ito ay ibinibigay. At kapag tinanggal mo ang paghusga, makikita mo ang tunay na halaga ng bawat tao. Fade to black. Wakas,